Praise God, hallelujah. Kaya dyan, andito po pala. Yun. Purihin ang Diyos na buhay at tunay na napakaganda ng mga mensahe niya sa araw na ito. Mula sa Bible exhortation hanggang sa Word of God na hinatid sa atin sa araw na ito. At ngayon naman dadako tayo sa pagbibigay. Sabi nga ni kapatid na Willows, huwag natin limitahan yung ating sarili para sa ating Panginoon. Amen po. At kay Kuya Eli naman, Pastor Eli, ready to conquer the giants. Kaya dito sa dalawang to, maaari din naman natin i-connect sa pagbibigay. Kung saan, doon natin makukuha yung promise ni Lord, yung mga blessing na naka-ready sa atin ng ating Panginoon. Kaya, huwag natin limitahan pagdating naman dito sa pagbibigay. Hindi kompleto yung pakikinig ng salita ng Diyos kung wala yung gawa natin, yung pagbibigay, yung action natin. At Lord, muli Panginoon, nagpapasalamat ako Lord sa patuloy na buhay, pribilehiyo, Panginoon Lord God, upang maghatid, Panginoon Lord God, ng iyong salita sa offertory, Panginoon Lord God. Kayo pa magsalita, gabayan niyo po ako in Jesus' name. Amen. Yun nga po ang aking offertory exhortation na hango sa Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Ang sabi po doon, sa English pa rin, honor the Lord from your wealth and the first of your produce. So your barn will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Amen po? Amen. Sa Tagalog, parangalan mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani at gayoy mapupuno ang iyong mga kamali ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Amen? Napakaganda nitong verse na to na kung saan dito pinapakita kung paano natin may apply ng sincero, may pagmamahal, yung pagbibigay sa ating Panginoon. Alam naman natin kung ano yung ibinibigay natin sa Panginoon, di ba? Yung ating tithes, saka yung ating offering. Alam na natin kung nasaan yun, yung sa Malakay 3:10, di ba? Doon nababanggit na dali natin yung ikapo. Utos niya yun. Ngunit, hindi tinitingnan ni Lord yung halaga, yung pera na ibinibigay natin. Kasi, ani naman ni Lord yung pera yun. Di ba wala naman siyang para ibili yun sa kasi nasa kanya lahat, siya may likha niya lahat, siya may bigay niya lahat sa atin. Kaya hindi yun ang tinitingnan ni Lord yung salapi na ikapo na dinadala natin, o kaya binibigay natin sa church. Kundi, ang tinitingnan ni Lord yung puso natin, kung paano yung approach natin. Kasi, yun, ginawa lang nga tayong katiwala sa halagang ito. Sabi nga, be the Lord steward. Sabi sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can be also trusted with much, and whoever dishonest with very little will be also dishonest with much. Ngayon, pinagkaloob sa iyo ni Lord yung trabaho mo, yung sahod mo. Pinagkatiwala na ni Lord yung biyayang yon. Ang inatay na lang ni Lord, yung maging good steward ka, yung kaya mong ibalik yung ikapo, yung para kay Lord. Kasi yung ikapo, yun talaga ay holy, para talaga kay Lord. Ngayon, minsan ay hirapan pa tayo ibalik yung kay Lord, ano? Kaya wala tayong rason na hindi natin, wala tayong, Lord, wala akong pambigay. Kasi unang-una, binigay na sa iyo ni Lord ng buo, yung sahod mo buo. Ang gagawin mo na lang, ibubukod, first fruit, ayun dapat ang pinakauna mong gagawin. Yung unang bahagi noon, yun ang ibubukod mo para kay Lord. Bago ang lahat, uunahin mo si Lord God first.
Diyan din na natin may apply sa first fruit, yung God first. Kasi pag inuna mo si Lord, yung rest, di ba binawasan mo ng 10? Yung natira doon, si Lord na ang bahala noon, maliit man yun, siya na magkakasya noon. Magtiwala kayo kay Lord na hindi niya yun pagkukulangin. Kahit gaano kalit ang sahod mo, meron na dyan malaki man ang sinasahod sa tunay na buhay, no? Nakita natin, alam natin yan. Mas malaki kayo sinasahod sa atin, pero maririnig mo, wala nang pera, kulang yung pera, naghahanap pa ng pera. Bakit kaya? Kasi siguro doon kasi ang Diyos ay tapat at totoo sa kanyang salita, na pag inuna mo si Lord, yung the rest, siya nang bahala doon. Kaya huwag kayong mag-alala na huwag kayong mag-struggle na yung tithes, ay huwag niyong ibigay kay Lord kasi para kay Lord yun. At doon na magsisimula na sabi nga ni kapatid na Welos, ang Diyos ay hindi na maglilimita para tayo ay pagpalain. At ayun ay mararanasan natin sa buhay. Yun, tulad ng nagsulat niyan ng Proverbs ay si King Solomon. Alam naman natin si King Solomon na yumaman kasi siya yung naging pinakamayamang hari ng Israel. Kasi dahil dyan sa kanyang word of wisdom. Hindi niya hinangad na kayamanan o paghaba ng buhay. Ang hinangad niya kay Lord ay wisdom, yung karunungan kung paano pamahalaan ang buong Israel, yung maging matalino siya sa mga desisyon sa buhay. Kaya yon, kung matalino ka sa iyong desisyon ngayon, simulan mo na magbigay kay Lord. Unahin si Lord sa tuwing meron kang natatanggap na blessing. Patuloy tayong pasalamat kay Lord sa pamamagitan ng pagbibigay. Tara na po magbigay sa ating Panginoon. Amen. Awitin po natin siya. May awit tayo dyan para kay Lord. Salamat sa iyo. Yes, Lord, salamat. Hallelujah, Lord. Once again, Lord, salamat, Panginoon Lord God, sa iyong biyaya, Panginoon Lord God, sa iyong pagmamahal, Lord, sa buhay na iyong bigay, Lord, sa kaligtasan na iyong handog sa bawat isa, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Lord, sa mga pagpapala, iyong kaloob sa aming buhay, Lord, at sa pamamagitan nito, Panginoon Lord God, turuan niyo po kami, Panginoon Lord God, ibalik ito sa inyo, Panginoon Lord God. Ipagkatiwala, Lord, sa inyo ang lahat ng aspeto sa aming buhay, Lord. Turuan niyo kami, Lord, na magbigay, Lord, na may kagalakang nagmumula sa aming puso, Panginoon Lord God. For you love the cheerful giver, Panginoon Lord God. Lord, i-bless niyo po ang halagang ito, Panginoon Lord God, na magamit lamang, Panginoon Lord God, sa pagpapalawak ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, na patuloy niyong i-bless ang aming mga kumpanyang pinapasukan, Lord, ang aming mga trabaho, Lord, na patuloy na maging ng pagpapala sa amin, Lord, maging sa aming mga mahal sa buhay, Lord, at makapagbigay kami, Lord God, ng biyag sa aming tithes, Panginoon Lord God, ang offering, Panginoon Lord God, na kung saan, Lord, dito binubuksan niyo, Lord, ang
lubos na pagpapala para sa amin, Lord. Salamat, Panginoon Lord God. Sa iyo lamang po namin tinatas ito, Lord. Sa pangalan ng iyong butong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah.